Magandang araw po mga kapatid. Nandito pa inyong lingkod ngayon upang magpahayag ng banal na kasulatan na masumpungan ninyo ang katotohanan. Katotohanan lamang. Nandito po ang grupo ng Advent Truth Crusaders mga kapatid. Nawa, nasa magandang kalagayan kayo at nawa, nanood kayo at magpahayag kami sa Santong Espiritu. At ganyan din po mga kapatid, inyong puso't isipan ay buksan ninyo sa Santong Espiritu sapagkat katotohanan lamang ang pag-aaral ngayon at bubunyag namin kung ano ba ang tunay na aral patungkol sa pagka-Diyos, kadyusan. Kasama ko po ngayon si Brother Dave. Siya po pala sa inyo. Okay. Ako nga po pala si Brother Dave Jan Lumabaw at ako po ang founder ng page na Seeker of Truth. At dito natin rin makikita ang mga video natin patungkol sa mga issues tungkol sa mga Trinidad at sa Christology of Sabbath sa mga issues ngayon. At nandito rin po si Brother Denmar Salvador Santiago na dating Iglesia ni Cristo. Maraming salamat kapatid Dave sa pagpapakilala. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid na nararating ng programang ito. Opo. At tayo ay makapag-aral at makapagsuri sa kung ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia at ng katotohanan na ating mababasa nga sa banal na kasulatan. Amen. So mga kapatid, ang sa matuwid, ang ipag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagka-Diyos at may tatlong persona. Isang Diyos may tatlong persona. Pero bagong lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Lahat po tayo. O dakila mga pangyarihan namin Diyos, Diyos ng lalang na lupa, nandito po yung mga anak po ng Diyos, yung abang lingkod upang magpahayag ng makatotohanan nagmula yung salita. Nawa ang kalooban niya, nawa ang siyang mahayag sa pamagitan sa Santong Espiritu pa ng Diyos. Ang karunungan ng langit ay mula sa inyo ay asahan namin po ng Diyos. Matanggap nyo sa oras dito at gandun po ng Diyos na nakikinig. Buksan ang puso't isipan nila sa pamagitan ng Santong Espiritu upang kami tatanggap ng mga butil ng katotohanan po ng Diyos na nagmula lamang sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. 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 Ngayon, so ang ating paksa ngayon is tungkol sa doktrina ng Trinidad. So kung titignan natin itong doktrina ng Trinidad, sa ano pa lang, sa Genesis pa lang o sa pasimula pa lang ay nag-e-exist na siya. Basahin muna natin ang Roma 1:20. Ang version ay New Matthew Bible. Ito ang sinasabi. For His invisible things, ang mga His o yung Diyos, yung kanyang mga hindi nakikitang mga bagay, that is to say, His eternal power and Godhead, yung mga hindi niya nakikita, yung kagaya ng kanyang mga makapangyarihang mga ginawa, makapangyarihan niyang eternal power niya at ang kanyang Godhead are understood and seen from the works of the creation of the world. So they are without excuse. So kung titignan natin, yung mga konsepto, yung likas ng Diyos or yung Godhead niya ay kung titignan natin, pinapakita o nalalaman natin ang konsepto niya kung ilan ba siya or isang-isa ba siya sa kanyang mga ginawa. So ang kanyang mga ginawa, kung titignan po natin sa Genesis 1:1, ang sinasabi, in the beginning o time, God created the heaven or space and the earth, matter. So may tatlo siyang ginawa, ang time, space, at matter. At sa time, kung makikita natin, may past, present, future siya. Ang space naman, may height, width, depth. At ang matter naman, may solid, liquid, gas. So kung titignan natin, makikita natin dito sa kanyang mga ginawa, may tatlo dito na nagkakaisa. At ayon sa Roma 1:20, makikita natin ang konsepto niya sa kanyang ginawa. So maliwanag, yung kanyang ginawa ay tatlo na nagkakaisa. Ganon din ang konsepto niya na tatlo na nagkakaisa. Amen. Oo. So pag-aralan doon, ano ba't lagay yung Trinity? No? Tama yung magandang sinabi ni Brother Dave na may tatlo talaga na nagkaisa. Yung kami mga Seventh-day Adventist, nais ko lang po linawin sa inyo na wala po kaming aral o doktrina na nagpapahayag na tatlong Diyos namin. Sapagkat hindi po aral o aral namin yun. Ang aral namin ay isang Diyos lamang. Isang Diyos na may tatlong persona. Persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Santong Espiritu. Isang Diyos lang po sila. Wala kami aral na tatlo ang Diyos namin. Wala po kaming aral na gano'n mga kapatid. Brother Mark, ano ba ibig sabihin kapag sinabi nating persona? Bakit tanong kasi nila na magkakaiba nila lang yung mga tatlong persona na to? Ba? Ano ba ibig sabihin ng persona? Persona po ay may siya, kapangyarihan na tiyataglay. Halimbawa, ang Santong Espiritu, mapigati siya.
So, kung titingnan natin, kung mapigati pala yung Santong Espiritu, ay hindi pala siya yung force o hangin lang. Sapagkat mapigati siya. Mapigati ba yun kung hangin lang siya? Hindi mapigati yun. So, ang persona po, na may naramdaman siya. May At naramdaman. may naramdaman din. Oo. Isa sa requirements na para magkaroon ka isang persona. Eh baka hanapin nila, Brother Mark, may mababasa ba tayong Trinity sa Biblia? Kung litra por litra hanapin natin mga kapatid, sa mga bilang hawak po ninyo, ay merapan tayo dyan. Opo. So, Eh paano po sila maniniwala sa Trinity? Ano po ba ang ebidensya na umiiral ang Trinity o yung isang Diyos sa may tatlong persona sa lumang tipan? lumang tipan po. Tingnan natin mga Okay. kapatid ha. Kung titingnan natin Genesis 1, talatang 26. Ano po ang basahin. sinasabi diyan, kapatid? Basahin natin mga kapatid. Sabi ito sa Genesis 1, talatang 26. Sabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ha. Pag natin, singular o plural? Plural po. Plural yan. Ang tao at sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, at mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So, ang binanggit ito mga kapatid, ay natin. Natin po. Natin. O, sa Natin. matuwid, hindi lang isa yung Diyos na lumalang. Oh, May hindi kasama siya. Isang-isa. Hindi siyang isang-isa. Oo. Saan po natin mababasa yung isa pero hindi isang-isa? Di ba mababasa natin yan sa Juan 17 at 11? Opo. Na ipinapanalangin ng Panginoong Kristo na maging tayo ng mga Kristiyano ay maging isa para maging katulad Oo. ng kanyang ama na sila ay iisa. Amen. Kaya hindi ibig sabihin na pinabanggit na iisa pero marami. Ibig sabihin iisa pero may tatlong persona. Hindi natin tinuturo na tatlo magkakaibang nilalang. Oo. Oo. Hindi tatlong Diyos. Oo. Malinaw yan. Amen. So kung titignan natin, kung ano ba yung ano natin, yung stand natin, kung isang-isa ba ang Diyos. Kung papansinin natin mag-aaral tayo ng Hebreo, dito sa Deuteronomy 6:4, ang sinabi, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kung titignan po natin yan sa Hebreo, yung isang Panginoon doon, yung ginamit na isa doon is Ekad. Dekad. Ikan po. Ekad siya. At kung titignan natin sa mga iba sa mga pag-aaral, yung Ekad yan, ang meaning yon ay unified one. Unified. Oo. Wow. Okay, may mga example tayo, kagaya dito sa Genesis 2. Basahin natin sa Genesis 2:24. Ito po ang ating mababasa. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang ekad laman. So kung titignan natin, makikita natin yung lalaki daw at yung babae ay magiging ano raw sila? Isang Isa. Isang laman. At kung titignan natin, ang ginamit doon na Hebreo is ekad. Ekad. So yung isa na yon, hindi sila ibig sabihin isang-isa. So nagkakaisa sila, parang united sila. Ganun ang paggagamit ng Hebreo Opo. ng ekad. Amen. So, sumatuwid, yung united, hindi yun isa, kundi nagkaisa. Oo. So, yun kaulugan ng ikad. So, ilan ba sila nagkaisa ngayon? Yung tanong ngayon. Yan. Sapagkat ang Diyos niwala tayo ay nagkaisa sila. Isa ang Diyos na tunay na may tatlong persona. Oo. Kung nagkaisa sila. At pong pansin ito sa Matthew 3, yung panahon po na si Kristo ay nabautismuhan, ang talata po ay 16, mula sa talatang 16 hanggang 17 mga kapatid. Okay. At pong basahin, sabi dito, nang nabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya Espiritu ng Diyos. Unang nakita, Espiritu ng Spirit. Diyos. nandito yung Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati, tulad lamang sa kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi sa isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na lulugod. Ang salita pala, yung nagsalita ay mula sa langit. Yung bumaba, iba yun, persona. So matuwid, may tatlong persona dito. Una, yung bumaba o nakita mula sa langit ay yung Espiritu ng Diyos. Pangalawa, si Jesus na doon sa tubig na binabautismuhan. Yung pangatlo, yung tinig, nagsalita. So matuwid, yung tatlo na yun. Magkakaibang persona. Oh, magkakaibang Magkakaibang persona. persona. Oo. Opo. Magkaibang persona. Patunayan din ngayon, yung tatlo ba yun? Yung tatlo bang, yung Espiritu Santo, yung Ama, at saka yung Santong si Jesu Cristo, ay Diyos ba din sila? Yan yung ating Oo. bibigyang Diin pansin na yun. ngayon, bibigyan Oo. diin. Oo. Sa Kasi pag- kung titignan natin, yung mga iba ay may iba't ibang konsepto sila ng Diyos.
May Unitarian, sinasabi nila ang Ama lang ang Diyos. May Oneness, sinasabi nila yung anak ay Ama. Oo. Ang Ama ay Espiritu Santo. So, isang persona, parang ako, yung sa Oneness, parang ako, kunyari, ang pangalan ko ay Dave Jan Lumabaw. Si Dave ay si Jan, at si Jan ay si Lumabaw. So, kung titignan natin, yung tatlo na yon, kahit magkakaiba sila ng pangalan, ay ako yon. Ganun ang pagkakapaniwala ng Oneness. So, ano ba talaga, kung titignan natin sa nilatag ni Brother Mark Anthony Cabisas, ang makikita natin doon, magkakahiwalay sila. Makakaiwala. Ang Hiwalay, espiritu, yung nagkatawang Ah, kalapate. Oo, yung na may tinig pa ng mula sa Oo. langit. So, ang si Jesus, sa baba, na bautismo. So, magkahiwalay. na sila. Magkakahiwalay. Oo. So, kung titignan natin, doon pa lang, mali-mali na ang Oneness. So, yung Oo. papatunayan naman natin dito, yung banal na espiritu at yung anak, dito nagkakaproblema ang marami na hindi raw sila Diyos. Tunay na Diyos. Patunayan natin ngayon na Oo, yung patunayan natin. Jesu Kristo ay tunay nga na Diyos. Ayon sa banal na kasulatan lamang. O ating basahin mga kapatid. So, unang latag, Brother Dinmar, ano po bang patunay natin na si Kristo ay tunay nga Diyos? Ayon sa Biblia. Mababasa natin yung pagkakilala sa kanya ng mga alagad. At napakalinaw po ito ha. Letra por letra, hinahanap po natin. Ganito mababasa natin sa Juan 20 ang talata ay 28. Ganito ang sabi. At sumagot si Tomas at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Malinaw. At Malinaw. napakalinaw. Ang kausap niya dyan kapatid ay si Jesus. Oo. Sabi nila, wala ka nang mabasa na si Kristo dyan ay tunay na Diyos. Ngayon, hindi naman natin kailangan na basahin na si Kristo ay tunay na Diyos dahil Sinabi na. napakalinaw Na sinabi Panginoon ko at Diyos ko. Oo. Oo, Wala pero kompleto eh. kompleto. Pedro, Napakalinaw. sabi ng kapatid na Dave kanina, ang Panginoon ay isang Diyos. At napakalinaw kung ang Panginoon ay Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Amen. Sapagkat Oo. siya ay Panginoon. Ha? Oh. Amen. Tapos, kung papansin natin ang paniniwala ni Tomas, ang paniniwala ni Tomas is nanggaling siya sa lahi ng mga Hudyo. At yung paniniwala na yon na kanyang nakagisnan, kapag sinabi mong Diyos ang isa, yung parang sinasabihin mo na Diyos, ang paniniwala mo doon ay tunay na Diyos. Oo, amen. Oo. Paano kung sabihin nila na, Ang tanong, amen. Ang tanong ba dito, yung tuwid ba sila ni Jesus? ay hindi yun. Hindi, tatang 29, basahin, ituloy natin ha. Ituloy mo kapatid. Sinabi nito, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Ano sinabi ni Tomas? Sumampalataya. Panginoon ka, Diyos ko, sumampalataya siya doon. Mapalad ang hindi nakita, gayon may sumampalataya, mga kapatid. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko Panginoon kay ko at Diyos Jesus. ko. Oo. Sabi ni Kristo, mapalad ka. Sapagkat mapalad din yung iba kaya hindi nakita, naniwala ka sa akin. Brother Dave, paano kung sabihin nila, si Kristo ay tao, kaya hindi pwede maging Diyos. Kasi inahalimbawa nila yung sa Ezekiel 28:2 at Oseas 11:9. Ano ba komento mo dyan? Ating pag-aralan yan ngayon. Oo. Oo, Kung titignan naman kasi natin na pag-aaralan ang theology, lalo na yung kay Juan, yung sulat ni Juan, malalaman natin dito na si Kristo, na siya ang berbo ay nagkatawang tao. So dito sa John 1 verse 1, ang sinabi, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita, si Kristo, ay Diyos. So malino dito si Kristo ay Diyos. At kung titignan natin sa 14, at nagkatawang tao ang salita. So malinaw dito na si Kristo ay nagkatawang tao. So yung sinasabi nila na si Kristo ay tao, tama naman yon. Kasi nagkatawang tao nga siya. Oo. So kung titignan natin, doon lumalabas ang kanyang incarnation at doon yung theology ng hypostatic union o dual nature na may dalawa siyang likas. Amen. Amen. Yun yung Diyos at yung kanyang pagkasa. Sino ba ang kausap ng Diyos doon sa Ezekiel 28:2? Ano bang nakalagay doon? Sinasabi doon, lalo na sa Oseas din, na sinasabi nila, ako ay Diyos at hindi tao, at ikaw ay tao at hindi Diyos. Ano ang komento natin dyan, kapatid? Kasi kung titignan natin, ito yung mga paborito nilang ilatan. Oo. Pero bago natin ano yun yan, atin munang basahin. Sa Ezekiel 28, Dos. 12. 12. 12, ito yung sinabi. Dos ba? Ito, dos. dos. Ito sinabi, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, ako'y Diyos.
ako'y nakaupo sa upuan ng Diyos sa pusod ng mga dagat. Gayunman ikaw ay tao lamang at hindi Diyos. Bagaman ginawa mo ang iyong puso na parang puso ng Diyos. So makikita natin dito na sinabi ng Diyos na ikaw ay tao at hindi Diyos. So sa sino ba kausap dito? Panginoon Kristo ba kausap dito? Hindi po, di ba? Oo. Wala naman nakalagay dyan na si Kristo ay hindi maging tao. Mahina ba yung Diyos natin mga kapatid? Pagiging tao, hindi niya kayang gawin. Ang Diyos ay walang imposible sa Wala, Diyos. sino kaya niyang gawin lahat ng Lucas bagay? 1:27, di ba? Wala imposible sa Diyos, kaya niyang gawin wala. lahat. Wala. Sa Ostias, ang kausap din ba doon ng Panginoong Kristo? Di ba? Hindi. Hindi. Kaya hindi mai-implementa o hindi maikakabit sa Panginoong Kristo na bawal daw ang tao ay maging Diyos. Di ba? Malinaw natin mababasa lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Pati Amen. pagkakatawang tao, di ba? Amen. Kaya niyang gawin yun, pagkatawang tao lang. So, patunayan na naman natin na ang tunay na Diyos ay kayang gawin lahat ng bagay. Oo. Oo. So, si Kristo ba, kayang gawin lahat ng bagay? Kaya. Kaya. Pangirahan siya sa lahat eh. So kung mahalata rin natin dito, ang sinabi ay sapagkat ikay ay tao at hindi Diyos. Sa Hosea din, ang sinabi, ako'y Diyos at hindi tao. Hindi natin mababasa dito na ako'y Diyos, sinabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi pwedeng magkatawang tao. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Wala. Kasi kung titignan natin, yun yung kukontrahin niya sa John 1:14. Oo, magkakontra eh. Oo, magkukontra. Pero ang sinabi, ako'y Diyos at hindi tao. Tama naman yun. Oo. Ngayon, sagutin naman natin yung sinasabi nila sa unang Korinto 8:6, sinasabi, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Ano ba ang sagot natin dyan, kapatid na Mark? Kung basahin man lamang natin, no, sabi dito, unang Korinto 8:6, sabi ito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, nasa Kanya nagmula lahat ng bagay, at tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Kristo. Sino? Na sa pamagitan niya, ang lahat ng bagay na tayo'y sa pamagitan niya. Kung tingnan mga kapatid, may binanggit din dito na isang Panginoon. Yung Ama, tinawag din ng Panginoon, di ba? Lalabas dyan, hindi na Panginoon yung Ama. Opo. Kasi isang Panginoon eh. Di ba? Ngayon, lalabas din na hindi rin Diyos ang anak kasi ayaw nilang basahin yung ikalawang sugnay, di ba? Amen. Kasi may up pa eh, up. At May isang Panginoon. Amen. Diba? Una mga kapatid, wala kaming tutol dyan kung sabihin na isang Diyos. Sapagkat ulitin ko po, ang Diyos namin, isa lamang. Isa. Oo. Pero, basahin natin na, ngunit sa ganang atin may isang Diyos. Mga kapatid, sunod po, may kuwit. May kuwit, oo. Ang Ama. Kung sinabi, ang isang Diyos yung Ama lamang, kung sinabi dito, nasa Kanya, nagmula lahat ng bagay. Kahit po sa Greek, wala. Oo. At may naman ito mga kapatid, may isang Diyos, may kuwit, ang Ama at si Kristo. Kung ipagpatuloy natin, mga kapatid, ang context po talaga itong pag-aralan natin sa talata na ito o chapter na ito ay yung Ama at si Kristo ay kakampi sa laban sa Diyosan. Talatang 4 po, ibaba natin talata. Pakibasa, brother. sa 1 Korinto 8, talatang 4, baba natin ang sinabi, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na iniain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin ang Diyos-Diyosan na walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Napakalinaw mga kapatid. Napakalinaw. So, gusto ko yung punto dyan, yung Diyos na iisa, yung binanggit sa talatang 6, ay yung Ama at si Kristo. Sapagkat pagkatapos banggitin yung isang Diyos, ay may kuwit. Tapos, pagpatuloy mo talata, huwag kasing putuloy mga kapatid, no? Hindi tayo ganun. Kumbaga, kinukumpara na yung Ama ay tunay doon sa lahat ng Diyos-Diyosan. Amen. Pati si Kristo din at si Kristo. Oo, kinukumpara sila. Hindi magkalaban yung Ama dito at saka yung si Kristo. Kundi magkakampi sila. Laban sa Diyos-Diyosan. Sa totoo lang, Diyos din yung anak eh. Oo, Diyos din yun. Basahin natin yung Hebreo 1:8. Amen. Diba? Sabi doon ng Ama, ngunit tungkol sa anak ay kanyang sinabi. Basahin natin mga kapatid para basahin natin. baka sabi lang nila, gagawa ka ng mga ganun. Oo. Basahin natin. Sige, basahin natin. Hebreo 1:8. Hebreo 1:8. Oo. Hebreo 1:8. So, basahin ko po mga kapatid, no? Ganito ang pagkasabi dito. Ngunit tungkol naman sa anak, ang salita dito, ang Diyos Ama. Oo, ang Diyos. Ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, anong tawag sa ay anak? magpakailanman. O Diyos, tinawag ng Ama yung kanyang anak na O Diyos. Di ibig sabihin, tunay na Diyos yun, di ba? Tunay na Diyos, walang sinabi na iyong trono o tao.
Eh di mas marunong pa sila sa Diyos na nagsabi sa anak niya na Diyos. Oo. Mm. Malinaw dito na pinatunayan na kahit ang ama sa salita dito, ay pinatunayan niya, kanyang anak ay Diyos din. Sapat sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos. Sinabihan Hindi niya naman sinabi kanyang o anak. tao eh. Kung sinabi na utao lamang. Wala ganun eh, wala. Wala tayong mababasa ganun. Oo. Eh sapagkat, ganito mga kapatid, nung nagkatawang ang Panginoong Kristo, kinakailangan niya na ang tungkulin niya kasi ay mamagitan sa tao. Amen. Diba? Kaya nga, mababasa natin sa 1 Timoteo 2:5 na ang taong si Kristo ay namagitan sa Diyos at sa mga Amen. tao. Kasi sapagkat nung nagkatawang tao siya, ito ay tungkulin niya, di ba, Brother Mark? Opo. At tanong mga kapatid, ay tanong brother din man, tutol ba tayo doon sa si Kristo ay tao, may kalagayang tao? Hindi po tayo Hindi tutol tutol doon. doon sapagkat sinasabi ng Biblia yun. Ang sinasabi ng Biblia ay di mo tututulan. Ang tutulan nila ay yung mababasa natin pagka-Diyos si Kristo. Huwag nila Amen. tutulan yung pagkatao kasi naniniwala tayong tao si Kristo. Niwala kami doon. At Oo. niwala din kami na si Kristo may kalagayang Diyos. Sapagkat sabi sa Apocalypse 4, talatang 8, sabi dito, basahin ko. Masahin niyo. Ang apat na ilang na buhay ay mayamanin na mapakpak. Daw? Mayanin na pakpak sa bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay nagsasabi sa araw at gabi, banal, banal ang makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ngayon at ang darating. So mga kapatid, sino ba yung darating noon at ngayon? Yung darating ho ay ang Kristo. Panginoong Si Kristo. Kristo. Siya yung darating eh. So kung titignan natin sa ang sinabi dito, banal, 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 ang Panginoon Diyos at sa last, at ang darating. So kung Darating. titignan natin, yung darating daw dito ay yung likas niya ay Panginoong Diyos. Makapangyarihan At kung sa lahat. Oo. At kung titignan naman natin sa buong Revelation, ang darating ay yung Kordero o yung si Jesu Kristo. Kristo. So kung titignan natin, ang tunay na likas niya ay Panginoong Diyos. Diyos. Oo. Amen. At Oo. talaga namang siya ang magliligtas sa tao kasi sapagkat mababasa natin, mga kapatid, sa 2 Pedro 1:1 na siya ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Diba? Kaya masasabi natin na siya ay tunay na Diyos sapagkat kinikilala siya ng mga alagad na isang Diyos katunay. Hindi niya sinabi na ako ay tao lang, huwag niyo akong kilalanin Diyos. Kasi Walang ganun, di ba? Wala. Oo. Walang ganun. At wala na sinabi si Apostol Pablo na tao lang siya. Oo. Di ba may sinasabi pa nga si Apostol Pablo na siya ay Diyos na saan? Yung kanina pinasa natin sa Hebreo 1:8, tinawag siyang Diyos. Diba? Si Apostol Pablo ang sulat nun. Kukontrahin ba ni Apostol Pablo sa sarili niya? Hindi. Hindi, siyempre, di ba? Ngayon, paano naman natin papatunayan na ang Espiritu Santo ay Diyos, kapatid mo, Mike? So mga kapatid, ang kalagayan po ay tunay talaga ng kalagayan ng Diyos ay manlala. So basahin mo natin yung Jeremiah 10, talatang 10 hanggang 11. Basahin ko muna. 10, Jeremiah 10 po, simula talatang 10 hanggang 11. Ito po pagkasabi. Sabi dito, ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos ha, Tunay hindi, na Diyos. hindi peke na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. At sa kanyang puot ang lupa ay nayanig at hindi natagalan ang mga bansa sa kanyang galit. Talatang 11. Kahit ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos, ang Diyos small letter, Diyos-Diyosan yun. Small letter siya. Na hindi gumawa ng langit at lupa ay madilipol sa lupa at sa silong na malangit. So, gusto bagitin dito na ang Diyos natin na tunay ay tagapaglalang ng langit at lupa. Ang tanong ngayon, sa itong espiritu ba ay manalang din? Mandala lang. Tignan natin dito sa isang talata sa Job 33:4. Ang sinabi, napakalinaw. Ang sinabi, ang Espiritu ng Diyos ang sa aki may lalang. So kung titignan natin, sinasabi ni Job dito na ang Espiritu ng Diyos ay sa kanya'y may lalang. So Amen. lumalang, manlala lang siya. Manalalang pala yung sa itong Oo. espiritu. Sa mga tuwid, Diyos siya. Sa pagkatunay na Diyos, ay manalalang. Yun ang isa sa identification ng tunay na Diyos, manlala lang siya. Amen. Ay ngayon, sa bagong tipan, paano natin makikilala gaya ng pagkasabi ni Apostol Pedro sa Gawa 5, 3 at 4. Kanino ba nagsinungaling yung mga tao doon? Sa mga apostol ba o sa Diyos? Atin munang basahin ang Gawa 5, 3 hanggang 4. Ito ang sinabi.
Sinabi ni Pedro, sinabi. Ananias, bakit ka nagpadaig kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Oo. At itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Nang ito Amen. hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatili sa iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na iyong puso? Sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen. Kanina daw nagsinungaling? Sa Sa Diyos. Diyos. So, Sino yung pinapakita na Diyos? Yung Sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. So, malinaw na. Napakalinaw na Diyos ang Espiritu Santo. Oo. Kasi kung titignan natin sa Gawa 5:3, ang nagsinungaling si Ananias Sa sa Espiritu. Espiritu Santo. Oo. Pagdating sa 4, sa Diyos. Sa Diyos. Kung Ibig titig- sabihin, Diyos. Oo. Kasi kung titignan natin, kung hindi Diyos ang Espiritu Santo, nagkukontrahan to. Oo. Oo. Kasi kanino ba talaga nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo sa Diyos? Sa Diba? Diyos. Kung titignan natin sa 5:3 hanggang 4, makikita natin, pinapakita dito na ang paniniwala nila Pablo, nila Pedro ay sige, ang Espiritu Santo ay tinatawag nilang Diyos. Diyos. Amen. At dagdag mga kapatid, ito sa Roma 15, tatang 19 po, pag-aralan natin ha. Sabi ito sa Roma 15, tatang 19, sa kapangyarihan ng mga tanda at mga kabalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Oo, Espiritu ng Diyos. Kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico ay aking pinangaral lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. So mga kapatid, nais parating dito na ang Santong Espiritu ay may sariling kapangyarihan. So, mali nyo, sabi na force lang yan, hangin lang yan. Oo. Ay, may kapangyarihan siya eh. Oo May nga. kapangyarihan. Oo, tama. Oo. At saka gayon din sa unang Korinto, Oo. 2 talatang 10 hanggang 12. Oo, sige. Ito yung basahin. Na ang Santong Espiritu ay Diyos. alam ang lahat. Oo, alam niya. 2 talatang 10. Sabi ito, ngunit ang mga ito ay pinapahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Espiritu. Sapagkat sinasiyat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. So, alam ng lahat. Santong Espiritu lahat ng bagay. Maging ang malalim ng mga bagay ng Diyos. Yung Diyos, ano yun? All-knowing ang Diyos. Oo. All-knowing ang Diyos. Eh dito, Nalalaman niya. kung alam niya lahat ng bagay. So, ang nature ng Diyos, tunay na Diyos, ay may nature, nandun niya sa Santong Espiritu. So, parehas sila na all-knowing at parehas sila tunay na Diyos ngayon. Oo. Malinaw na. Bumalik tayo sa ating Panginoong Kristo. Yung sinasabi nila, Bro Matthew. Di ba napakalimit sabihin ng mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya na si Kristo daw ay nasa isip pa lang ng Diyos, ang plano ng Diyos. Ang pinagbabasihan po nila kapatid ay ang unang Pedro 1:20. Ngayon, ano po ang ating sagot sa kanila? Sa kanilang pagsasabi na ang Kristo daw ay hindi pa raw umiiral sa pasimula. Kung titignan natin dito balikan natin ang John 1:1. Balikan natin. Ang sinabi, ang sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kung titignan natin sa pangalawa, sa John 1:1b, ang sinabi, at ang salita ay kasama ng Diyos. Oo, So kung kasama titignan ng Diyos. natin malinaw, yung salita o si Kristo ay kasama ng Diyos. Kung plano pa lamang siya, dapat hindi sabihin kasama siya ng Diyos. Oo, Ano, tama. parang ganito. Sa simula ng ating pagkikita ay kasama ko na si Bro Mark Anthony. Oo. Ibig sabihin ba plano pa lang ako noon, papunta pa lang ako? Hindi. Kasama ko na nga eh. Oo, kasama. Sa simula na nga kasama ko na. So kung titignan natin sa pasimula, kasama na niya ang Diyos. Ibig sabihin, nag-i-exist na siya doon. Amen. Kung titignan naman natin sa Greek neto, sa simula ay ang salita, NRK o logos. Ang sinasabi dito, ang NRK, ang N doon, sa Greek kung titignan natin, sa pinakasimulan-simula, ay nandun na ang salita. Nag-e-exist na siya. Amen. Amen. So, isa po sa patunay pa na si Jesucristo ay hindi lang isip, kundi nakasama pa. Buksan po yung Biblia sa Juan 8 talatang 56. Sabi dito, nagalak ang inyong amang si Abraham. Ang sita ito, si Jesucristo. Oo. Nagalak si inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagagalak. Tatang 57. Sinabi niya sa kanya sa mga Hudyo, wala ka pa man 5 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi ni Kristo sa talatang 58. Sinabi niya sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, bago si Abraham ay ako nga.
Kung Oo. titignan natin sa Greek word dito, ego, eme. Sabihin nandun na present na si Jesus. Oo. Oo. Kasi kung nag-exist titignan na rin natin, uunawain natin sa 56, sinabi na gagalakin yung ama si Abraham nang makita niya ang aking araw. So kung titignan natin, Nandun na si Jesus. nakita na ni Abraham yung araw ni Kristo. Oo. Amen. Kung titignan natin, kaya ang kilusyon ng mga Udyo, ba't nakita mo na si Abraham, mga 50 taon ka pa lang? Oo nga. No? Parang ano naman yun? Ngayon, ang panalitang ako'y ako nga, hindi pa nasa Exodo 3:14 yun. Siya yung Diyos na nagpakilala kay Moises. Alam natin kung anong klaseng Diyos yun siya. Oo. Oo. Ibig sabihin, siya ay nag-exist Oo, na nag-exist na. noon pa. Oo. Ha? Kasi kung pag-aaralan natin ang Greek na ego eimi, Oo. anong ibig sabihin ng eimi? Ay kung titignan natin, existed. Oo. Existed na, nag-ano na siya. At ayon sa talata neto, siya existed na simula pa kay Abraham, sa panahon pa lang ni Abraham. So malinaw na sa panahon ni Abraham, nag-exist na siya. Oo. So ibig sabihin, yung hindi pa siya nagkakatawang tao, nandun na siya, hindi siya plano, hindi siya kagaya ng sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, na plano pa lang siya. Amen. So, mali yung argumento na siya ay nasa isip lang. Sapagkat sabi ito sa Exodo 3, talatang 14, sinabi ng Diyos kay Moises, ang Diyos pala ay hindi pala sa isip, kundi Diyos. Ang kalagayan. Ako ay si ako nga. Ako ay ako nga. At sa kanya sinabi, ganito ang sabihin mo sa anak ni Israel, sinugo sa inyo ni ako nga. Sumatuwid, ang salita doon, ang Diyos. Hindi Yung sabihin yung salita ng Panginoong Yeso Kristo na ako nga ay diyan nang galing Oo. sa lumang tipan Oo. na sinalita rin ng Diyos. Hindi ibig sabihin talagang lumilitaw na Diyos talaga si Kristo. Oo. Kung titignan naman natin, itutuloy natin sa 1:8, 59, yung sinabi ni Kristo na ako nga. Kung titignan natin, ang reaksyon ng mga Hudyo ay ganito. Kaya sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. So, kung titignan natin, babatoy nila si Yeso Kristo. Kung titignan natin, yung mga ganun kasi, parang sa kanila, parang blasphemy yun. Ayaw na maniwala na si Jesus Oo. nag-exist na sa Oo. panahon ni Abraham. Oo, Eh, so- binabato nila ngayon. Binabato nila, hindi nila mapaniwalaan yung sinasalita ng Diyos sa lumang tipan ay sinasalita rin ni Kristo. Amen. Inaangkin niya. Ayaw nila matanggap yon. Hindi nila gustong kilalanin na si Oo. Kristo ay umi-exist na noon pang panahon ni Moises, di ba? Oo. So kung titignan ng mga Hudyo na to, hindi naniniwala kay Kristo na nag-i-exist na siya. Oo. Eh yung mga iglesia ni Kristo naman ngayon, naniniwala ba siya na nag-i-exist si Kristo sa panahon ni Abraham? Hindi. Hindi pa. So kung titignan natin, parang Sa isip katulad rin nila na yung Hudyo na kumbaga hindi na rin naniniwala kay Kristo. Amen. So, ayaw tigapin yung mga Hudyo, siyempre. Oo. Hindi siya niwala kay Kristo eh. Kampiyan ni si Kristo. Ang sabi ni Kristo, ako ay si ako nga. So, bago si Abraham, ako na nga. So, matuwid, nandun ni si Kristo. Bago pa si Abraham, nag-exist na siya. Ano ba klaseng Diyos yung na kausap ni Moises sa Exodo 3? Yung patuloy natin, no? Patuloy natin tatang 15, taas lamang natin. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos na inyong maninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ay tatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Ano yun? Pala niya, talatang 14, ako nga. Oo. Yun Sinasabi doon sa talata, magpakailanman. Magpakailanman. Kaya hanggang pati sa panahon ng Panginoong Yeso Kristo, yung ako nga, ay siya mismo. Di ba? Oo. Oo, siya rin. Di ba? Ibig Amen. sabihin, Diyos nga Napakalinaw. talaga, napakalinaw. At ganyan din sa Titus 2 verse 13. Oo. Ayan, basahin natin. Basahin Napakagandang natin. talata na. Oo. Itong verse na ito ay patungkol sa second coming. Oo, sa second Sabi coming. nito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpakita ng pagkatiyan ng ating dakilang Diyos Diyos. at tagapagligtas niya, si Iso Kristo. Sumatuwid yung dakilang Diyos at tagapagligtas si Iso Kristo. Kristo. Wala man sinabi dito na Diyos Ama at tagapagligtas na Iso Kristo. Oo. Wala. Wala sinabi. Oo, tapos kung titignan natin sa mga Greek grammar, kung pag-aaralan natin to, ang Diyos at tagapagligtas o sinasabing Theos, Kaisoteros, Yeso Kristo, kung titignan natin yung
Diyos doon at yung Savior o tagapagligtas doon ay tumutukoy sa isang subject, so isang persona. At kung titingnan natin ayon sa sentence noon, ay itong Diyos at tagapagligtas nito ay tumutukoy kay Hesus Kristo. Amen. Oo. At kung titignan naman natin, yung paniniwala nila kay Kristo ay Diyos. Kung titignan natin, naniniwala rin sila na si Kristo ay yung Diyos doon sa Lumang Tipan. At kung titignan natin sa Hebreo 13 verse 8, makikita natin si Yesu Kristo ay siya rin kahapon. At ngayon, oo, at magpakailanman. So kung titignan natin si Kristo ay kahapon sa Old Testament, ngayon sa New Testament, at magpakailanman, siya ay nag-e-exist. Kagaya ng sinabi niya sa 1:858, nakita niya na si Abraham. Yun ang malakas na ebidensya na siya ay tunay na Diyos. Amen. Isa sa nature, mga kapatid, na tunay na Diyos ay manlalang. Si Jesu Kristo din ba? Ay lumalang din ba? Buksan po natin yung Hebreo 1, simulat talatang 8 hanggang 10. Sabi dito, ibaba dito talatang 7, simulat 7 hanggang 10. Tungkol sa mga anghel, sinabi niya, ginawa niyang mga hangin ang mga anghel at kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa mansang anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ang pakilanman, ang sentro ng katwiran at sentro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapuputan ng kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binubuhusan ka ng langis, ng nakagalasing na higit pa sa iyong mga kasamaan. Tatangges, sabi ito. At ikaw, Panginoon, nagpasimula ay nilagay mo ang saligan ng lupa. Ay dito ko ito si Jesu Kristo. O daw ang ginawa ni Jesu Kristo? Nilagay mo ang saligan ng lupa. At ang mga langit ay ang magawa ng iyong kamay. So sa matuwid, nalinaw lamang na in Jesus 1:26 na bilagit tayo kanina, na sabi doon natin, ay kasama pala si Kristo doon. Sa si Kristo, ayon dito sa nasa natin, ay creator din siya, tapaglikha din. So kung titignan natin sa Genesis 1:26, kaya nasabi doon ni Moises, yung sulat niya doon, nalalain natin. Kasi kung titignan natin sa Revelation ng Hebreo, sa nireveal niya, yung kasama doon sa pasimulay, naglagay ng kinasasaligan ng lupa, kasama doon si Kristo, hindi lamang yung Ama. At kung titignan natin sa Genesis 1:2, kasama din doon ang Espiritu Santo. So kung titignan natin, kaya sinabi na lalangin natin. Amen natin. Plural talaga, hindi talaga singular yun. Hindi. Sa Job 33 verse, Basahin mo kanina? Verse 4 ay yung ang Espiritu ng Diyos ay may lalang. Manlalang din pala yung Espiritu ng Diyos. Si Jesu Kristo manlalang din. Ang Ama din ay Creator din. Sabi ito, tatlo sila manlalang ngayon. Oo. Pero hindi sila tatlo magkakaiba ha. Yung isa silang Diyos, tatlong persona. Katulad dati ngayon, tatlo tayo. Isa tayong tao, pero kanya-kanyang persona. Pero isa lang yung nature ng tao. Tao tayo, isang tao. So, ganito yung paniwala natin. Ay, ang Diyos natin, Diyos namin, mga Seventh-day Adventist, ay isa lang. Wala kami pinangaral sa inyo na tatlo aming Diyos, kundi isa lang. Pero may tatlong persona. Persona ng Ama, ang Ama ay Creator. Persona ng Anak, si Jesu Kristo, Creator din siya. Yung sa Hebreo 1, 8 hanggang 10. At ganito yung Santong Espiritu, Creator din. Job 13, 33, tatang 4. Creator din yung Santong Espiritu. So, ngayon, tignan naman natin yung mga lohika nila na ibinabangon sa atin. Kung titignan natin sa isang libro, sinabi, however, ito yung patungkol sa Trinidad, doesn't 1 plus 1 plus 1 is equal 3. So, isn't belief in Trinity irrational? So, kung titignan natin dito, kapag yung 1 plus 1 plus 1 equal 3 daw yun. So, kung titignan natin, si Kristo ay Diyos, 1, isang Diyos, at kung titignan natin, ang Ama ay Diyos, 1, at ang Espiritu Santo ay Diyos, 1, is equal daw sa tatlong Diyos. So, kung titignan natin, ano ba ang ating response dyan? Kung pinapakilala, sinasabi nila, tatlo raw Diyos natin. So, ganito lang yan. Ginawa kasi nila, ginamit sila ng addition na sa math. O paano kaya i-multiply natin? 3 di ba lalabas? Hindi naman na. 1 times 1, 1 times 1, 1 pa rin. Kung gamit sa addition, ay ganun ginawa nila eh. Hindi magparehas yun sa Biblia eh. Sa Biblia, ang isa at isa ay isang laman. Isa, hindi sila dalawa, kundi isa. Pero magkaiba silang persona. So kung titignan natin, napatunayan rin natin kanina na ang Espiritu Santo ay Diyos, nang pasimula, nandun na siya. Ang salita ay Diyos, si Kristo, nandun na siya sa pasimula rin. At ang Ama ay nasa pasimula rin, hanggang magpakailan rin sila. So kung titignan natin, itong tatlo na ito ay infinite.
Oh, So, infinite. Amen. so kung Walang titignan natin, katapusan. infinite God, yung Ama, infinite God, ang Anak, infinite God, ang Espiritu Santo. So kung titignan natin, mas maganda, ang logic natin dyan is infinity plus infinity plus infinity. Yung equal nun is infinity pa rin. Amen. So lalabas pa rin, infinity. Eternal nga eh. Eternal, Eternal oo. na. Oo. Walang hanggan. Walang hanggan. Eh ngayon, paano sabihin nila, ang Diyos naman eh, hindi namamatay, si Kristo nga namatay eh. O anong sasagot natin dyan? Sa pagkatao, di ba, Brother Dave? Oo. Sa pagkatao, namatay si Kristo dahil masunuri, kailangan niyang mamatay para matubos ang tao, di ba, Brother Oo. Dave? Oo. Nasa ano rin yan, nasa propesiya. Oo. Na siya, dapat siya ay mamatay. Para Oo. tubusin Oo. tayo. Kahit titignan natin sa propesiya din, sinasabi sa Isaias 9:6 na siya ay makapangyarihang Diyos. Oo. So kung titignan natin, kahit siya'y namatay, siya'y makapangyarihan Diyos, pinapakita lang dito yung dalawa niyang likas, ang pagka-Diyos at ang pagka-tao. Tao. So tama yung tutuloy natin ngayon. Tama yung aral natin ngayon. Oo. Tama po. Oo. Sapagkat sa Pilipos 2, Sais. talatang Sa ispo. o 6, sabi dito, na siya, si Jesucristo, bagamat nasa anyo ng Diyos at hindi niya ituri ang isang bagay na dapat sa panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi inubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Nakitulad sa tao. Katulad sa tao. Eh, may tao bang nakitulad pa sa tao? Ang hirap Wala na na. sagutin kapatid. So Oo. kapag nakikitulad ka sa tao, may iba ka panlikas. Oo. Iba ka Makikitulad panlikas. ka, oo. Oo. Parang ganito, kunyari, ano ako, Seventh-day Adventist ako. Oo. Makikitulad ako sa Iglesia ni Cristo. Oo. So hindi ibig sabihin, ako'y dati, Iglesia ni Cristo na ako, makikitulad pa ako? Oo. Hindi na, Hindi kailangan SDA ako, makikitulad ako. Makikitulad lang. Oo. Ganun yung example. Oh, bakit nga Oo. ba sinabi diyan na hinubad? Sapagkat yung Panginoong Jesucristo, basa din kanina, Juan 1, na siya ay nagkatawang tao. O may tao ba na magkatawang tao pa? Tao na, magkatawang tao pa? Oo nga. Wala na. Wala na. na, walang ganon. Oo. Oo. Kaya nga malinaw doon sa Juan 1, talatang 18, timbasahin, no? Sabi dito, walang sinumang nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na naging tanging anak, ano daw? Diyos na tanging anak. Oo. Oo, Hindi nasa daw. kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Hindi Kanya. ba sinabi tao? Wala sinabi. Ay, hindi ba Kundi, sinabi Diyos? ang Diyos na tanging anak. Kung mapasin natin dito, sabi naman, mali naman translation yan eh. Kung pasin sa Greek word dyan ay monogenes, theos. Oo. Sabihin mo just only God. Only Oo, begotten God. Only Unique. begotten God. Unique God. Oo. Oo. So kung Malinaw dito titignan na natin, Diyos oo. pa si Jesucristo. Oo, Only begotten Diyos. God. At katunayan yan, yung katunayan natin si Kristo ay nagkatawang tao na sa Hebreo, G5 at Colossus 2:9, na ang Panginoong Jesucristo ay pinaghanda ng katawan at siya ay napuspos ng pagka-Diyos. Ha? Bagaman siya ay tao, siya ay may kalikasan pa rin Diyos. Kapagkat siya ay napuspos ng pagka-Diyos. Hindi man din tutuldo, may tao si Oo, hindi Jesucristo. hindi naman tayo talaga tutulungan. Ang titulan nila yung pagka-Diyos ni Jesucristo. Oo. Yung titulan na ngayon. Oo. Eh, paano yun? Baka magtanong sila, may mababasa ba tayo na si Kristo ay tunay na Diyos? Meron, di ba? Marami yan. Meron, Kita marami. kanina. Ito ng 2 Pedro 1. Talatang 1 na si Kristo ay tunay Diyos. na Diyos. Oo. At tagapagligtas. Eh, sila ba, kapatid, may mababasa? Hindi Diyos si Kristo. Wala tayong Wala silang mabasa. mababasa. Wala. Oo. Puro babasahin lang nila yung pagka-Diyos ng Ama. Oo, patunay na Diyos Ama. Wala naman tutol dyan eh. Oh, wala naman Wala talaga kami tutol. Kung mahalata natin yung mga ano nila, kung bababasahin mo sila, hindi Diyos si Kristo. Ang babasahin nila is 1:8:40. Oo. Tao si Kristo. John 17:3. Ang Ama ay Diyos. Hindi naman sinasabi doon na hindi tunay na Diyos si Kristo eh. No? Hindi nga. Wala kami tutol dyan. Walang ano, yung Ama ay Diyos, tunay na Diyos, at si Yesu Kristo ay tao. Walang tutol diyan. Amen. Sapagkat si Kristo nagkatawang tao at ang Ama ay tunay na Diyos talaga. Oo. So kung titignan natin yung mga kanilang mga inilalatag na panlaban, hindi na naman talaga panlaban sa atin. Pero kung titignan natin, yung mga inilalatag natin sa kanila, Ay, ay laban laban talaga. talaga sa kanila. Oo. Oo. At wala silang maitututol talaga dahil wala naman talaga mababasa sa amang Biblia na hindi Diyos si Kristo. Oo. Yeah? So malinaw na ating Diyos ay isa lang, Pero tatlo persona. tatlong persona. O hindi tatlo. Hindi tatlo. Kundi tatlo persona. Tatlong persona. Oo. Hindi tatlong Diyos natin. Sila nagsasabi na yan. Oo. Taratangan lang tayo, di man aral Oo. natin yan eh. Oo nga. So ganun din, titingnan natin sa talatang ito, no?
na binanggit yung tatlong dito. Pinilit niya talaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu Ang talata. upang sumunod kay Kristo at musika ng kanyang dugo. Ayon po sa unang Pedro 1, talatang 2, na doon yung tatlong persona. Ano yun yung tatlo na yun? Itilaga ng Diyos Ama, ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Kristo at mawisikan sa kanyang dugo. So, ang Ama at Espiritu Tatlong at si persona po Kristo yan. ay nandoon. So, yung sa Mateo 3 kanina ito binasa, ay magkahiwalay sa persona. Si Kristo nasa lupa, nabautismuhan, yung Santong Espiritu ay bumaba, nakitulad sa kalapati. At yung nagsalita ay Ama. Yung Ama, Oo. oo. So, hiwalay sila. Oo, magkakahiwalay. Oo. Ipatunayan natin na Diyos sila, Oo. pero isa sila. Oo. Kaisa sila. Isa ang Diyos natin. So, salamat po, mga kapatid. May dagdag ka, brother, huling panalita. So kung titignan natin dito, napatunayan natin sa sa ating Biblia na meron tatlong persona. Oo. Atin Amen. lamang pong i-summarize. May tatlong persona, yun yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Sila'y magkakaiba sa persona, pero yung sa Diyos hindi. Kung titignan natin, ni-reveal ng Diyos, Job 33 verse 4, yung Espiritu Santo ay may lalang sa atin. At kung titignan natin sa John 1:1, ay John 1 verse 2. Kung titignan natin doon, ay makikita natin ang salita o si Kristo ay may lalang sa atin. At kung titignan natin, wala namang pagtatalo, yung Ama may lalang sa atin. Oo. Kaya nga sinabi sa Genesis 1:26, lalangin natin. So kung Amen. titignan natin ang classification ng isang Diyos, ay kung titignan natin ay may lalang o tagalalang. So kung titignan natin, inire-reveal sa atin na may tatlong lumalang sa atin. Pero ayon sa Deuteronomy 6:4, ito lamang isang Panginoon, isang Diyos. So kung titignan natin, hindi naman namin kinokontra ang banal na kasulatan, binabasa lang namin to at pinag-aaralan. So ang ni-reveal ng banal na kasulatan dito ay may tatlong persona, magkakaiba sila sa persona, ngunit may isang Diyos. Amen. Isa lang ang Diyos natin, sapagkat kung tatlo yung Diyos natin, ay isa lumang kasarang Biblia. Oo. Sapagkat ang Diyos ay isa lang talaga. Kawaga samba sa ibang Diyos, liban sa akin. So isa Oo. lang talaga. Yung Diyos Isa na lang yun, talaga. bigyan tatlong persona. So, malinaw ng mga kapatid, nawa ang aral na pakinggan nyo ngayon ay yung tanggapin na ayon sa inyong kalooban. Sapagkat yun po ang katotohanan na pinapahayag ng banal na kasulatan, mga kapatid. At kung titignan po natin, i-follow po natin sa ating mga page, dun sa Seventh Day Adventist Advocacy, at doon sa Seeker of Truth. Amen. Ay ating i-follow ito at ating i-like upang ating makasubaybay sa ating mga pag-aaral ayon sa banal na kasulatan. Amen. So, Ito mga kapatid, kayong taga-subaybay ngayon, mari po kayong magtanong sa amin sa pamagitan ng mga Facebook namin. Kami po ay mga kabataang Seventh-day Adventist na naglingkod para sa Panginoon lamang. Na wala kami sahod, saka kami po ay lingkod ng libre. Para po sa inyo ito, para sa po itataas ang Panginoon Jesucristo. Amen. Sapagkat kami po ay gusto namin, may nais kaming ibahagi sa iyo kung ano bang katotohanan na nasa Biblia lamang matagpuan. So, nawa i-add nyo kami sa Facebook at magtanong kayo sa amin. Kayo po ay gagalang nasasagot sa inyong mga katanungan, mga kapatid. Okay? Amen. Ako nga pala uli, si Brother Dave Jan Lumabaw. Oo. At ako din naman, si inyong lingkod, abang lingkod, at si Brother Mark Antone Cabisas. I-add nyo po sa Facebook. At gani kasama ko si Brother Denmark. Ako po si kapatid na Denmar Santiago at inanyaya po namin kayo na bago po tayo magwakas sa ating palatuntunan ay tayo po ay mananalangin. Brother Mark. Malayan po tayo, mga kapatid. O dakila, mga pangyarihan namin Diyos. Salamat po sa katotohanan na napakinggan namin ngayon na ikaw ay isang Diyos, ngunit may tatlong persona. Persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Santong Espiritu. Isa na po ang Diyos namin na tunay na sasamba. Panginoong Diyos, ang katotohanan ito sa pamagitan ng iyong Espiritu ay nawa matalim sa puso't isipan sa aming pagpakinig at ganoon sa aming Panginoon, sapagkat kami po ay pamagitan nito maligtas kami, sapagkat nais po ninyo kami ay magkaroon ng kaligtasan. Panginoong Diyos, nawa makilala ng tunay na tagasud ni Kristo ang nanonood mga programang ito. Gamitin niyo, Panginoong Diyos, upang daluyan ng katotohanan nagmula lamang sa banal na kasulatan. Ikaw pong may taas, wala kami magawa kung wala po ang tulong ninyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen.